kung itong si Junel Carcueva nga ay gagawa ng move. Kasi coach, sa lahat ng narito sa lead group, itong si Junel Carcueva ang may pinakamalaking tsansa na tumigpas ng oras mula sa nangungunang si Jude Dayung, no? Mga kaibigan, ito pong si Jude Dayung currently sa overall standings, meron po siyang lamang na 4 na minuto at 30 segundo sa mga sumusunod sa kanyang riders, no? At ang naiiwan nga doon sa peloton, kabilang itong si Jude Dayung na sa huling balita kanina ay nasa number 15 ng doon sa loob ng column. peloton. Nasa loob ng peloton. Sa loob siya ng peloton. Ngayon, kasama niya doon si Ronald Oranza, Aidan James Mendoza, Dominic Perez, sina George Soconer. Yan po yung mga kasama niya. Itong si Mervin Corpus, nakita po natin ay isa sa mga nandoon, no, na nakikipag-unahan. Okay, Mervin Corpus, no? Pwede rin itong bumakbak. Mervin Corpus, number 5 currently, just 4 minutes and 45 seconds away from Jude Dayung. So nasa unahan po sila ni Jonel Carcueva at ni itong si Mervin Corpus ng 7-Eleven. No, yan po, yan dalawang yan ang dapat na bumakbak ng gusto para matapyasan si Jude Dayung na currently siyang nangunguna, ang may tangan ng yellow jersey. Very, very busy town ang ating pinagdadaanan ngayon. No? Napakaraming excitement galing sa ating mga kababayan. No? A lot of them really making sure na natutulungan sa tubig ang ating mga siklista. Yellow jersey bearer, itong si Jude Dayung, 4.5 minutes difference. Ang may suot naman ng white jersey, si JP Pagtaluna ng 7-Eleven. Si Ian Kahukom, green jersey ng sprint classification. Ito, coach, ang maganda rito, itong si Mervin Corpus at saka si Junel Carcueva, parehong rider ng Metro Pacific Tollways Drive Hub, MPTD. Maraming salamat, no, mula sa ating mga kababayan na nag-e-enjoy, nagbibigay ng suporta sa ating mga magigiting na siklista dito sa 2025 MPTC Tour of Luzon. Bayambang, Pangasinan. Dinaanan na kaya natin to, partner, ha? Papunta na tayo sa Orbistondo. Yes, so pagdating dyan sa Orbistondo, partner, ay makikita natin dyan, papunta yan doon sa may tulayan sa Romulo Highway, and then papasok ng mga Tarem Town sa Daang Kalikasan, at doon muli magsisimula ang fourth and final sprint zone dito sa yugtong ito. Magbabakbakan po sila uli rito patungo doon dahil ang pagdating nila doon sa sprint zone is just 36.2 kilometers na lamang po ang nalalabi. Again, mga kaibigan, itong si Mervin Corpus at saka po itong si Junel Carcueva, mga kaibigan, sila po ay kabilang doon sa 14-man lead pack na sa huling update po sa atin ay naglalaro, no, sa 3 minutes. 3 minuto po ang kanilang lamang kanina. Naglalaro po yan, no? 350, 340. Depende po sa bilis na ihahabol noong peloton. Na at this point in time, alam po natin, gumagawa ng paraan itong si Jude Dayung ng Korea upang ma-maintain ang kanyang 4-minute lead sa overall standings. Kaya lang, yun nga po, ay nabalitaan natin ang kanyang dalawa sa kanyang kasangga na si Park Yung-min at si Choi Tae-yun ay nadala sa ospital after suffering crash along the way. So yan ang mga talagang kasama sa drama, no? Kasama talaga yan sa mga nangyayari, no? Nakita natin yung biglang kumaliwa tayo. Wala pa tayo sa main highway, pero yung suporta ng ating mga kapulisan to ensure na well-behaved ang ating mga mamamayan, at nandiyan lang sila to cheer on our cyclists here in the 2025 MPTC Tour of Luzon. Okay, now, para po uli sa mga bagong tune-in natin, mga kaibigan, alamin po uli natin kung sino po yung kabilang sa 14-man lead team natin. Nakasasabi ko lamang po ay kasama doon ang naisay sa the top 10, itong si Junel Carcueva at saka itong si Mervin Corpus. Sino po yung ilan dito nakasama nila sa lead group? Puntahan natin si Dwayne Badwa sa ground.
Salamat sa iyo, partner. Once again, update natin ang 14-man lead pack including their teams. Kenneth Maramba of Victoria Sports Cycling, Paul Ryan Escambien of Go for Gold, Mar Francis Sudario of Excellent Noodles, Josh Corpus of 7-Eleven by Road Bike Philippines, Jonal Carcueva by Metro Pacific Drive Hub, number 102, 84. Itong si Wahin Wahi Malaysian Rider at 112RR. King Roque of Tom and Tom's Coffee. Ito, sinusundan siya, of course. Number 26, Jeremy Lizardo of Standard Insurance Philippines. And his colleague, George Oconer from Standard Insurance Philippines. Another from Standard Insurance Philippines, Dave Montemayor. At sinusundan sila ni Jericho J. Lucero of Go for Gold. Nicole Blanca Pareja, number 72 yon. At number 151, Michael Bondok of 7-Eleven Road Bike Philippines. And last but definitely not the least, 101 rider, Mervin Corpus of Metro Pacific Drive Hub. Turnover to you, Randy Kaluwag. Okay, maraming salamat, Dwayne. Yan po, mga kaibigan, ang bumubuo ng ating leadman group na sa balita natin kanina ay mahigit 3 minuto po ang lamang. To be exact, 3 minutes and 40 seconds. Kanina po yan, ano? At mamaya-maya, aalamin na naman natin ulit kung nakakalapit or pilit paling nakakalayo ang ating nasa lead group mula sa peloton. Sa peloton, mga kaibigan, nandun pa rin po, hindi pa rin makawala doon ang yellow jersey wearer na si Ju Dayung ng Korea. After 5 stages ay may lamang na 4 na minuto at 30 segundo mula rito kay Ronald Oranza ng Standard Insurance Philippines. At kahit dito kay Aidan James Mendoza ng Go for Gold. At sumusunod sa kanila si Dominic Perez ng Army, ng Exodus Army. Pero yun nga po, si Mervin Corpus gumawa ng hakbang mula doon sa Chase Group ay lumapit na po sila at binuo na into a big group yung leaders natin. Ito pong si Mervin Corpus ng MPTD is 4 minutes and 44 seconds behind dito kay Ju Dayung. Kung hindi po makakahabol itong si Ju Dayung at meron silang currently 3 minutes lead, ay malamang po makatapyas po kahit 2 minuto o less than 2 minutes itong si Mervin Corpus. Naibaba na, no, ang paghabol. No, kaninang 3 and 50 difference, ngayon it's 3 and 27. Malaki na ang kinain. That's about 23 seconds, no? Partner, pinag-uusapan natin yan just about 3 kilometers ago. So yung ginagawang pagpadyak nitong grupo para makahabol dyan sa lead group, tumitindi, no? Pumapadyak, sumusubok. Ito ang pangalawang grupo na tinatawag nating malaking peloton ng Chase Group. Maramba, Kenneth, nandiyan dyan pa rin, Escumbien, Sudario, nandiyan sa lead group, Corpus, Carcueva, Wahi, Roque, Lucero, Lizardo, Mentumayor, Pareja, Oconer, Bondok, Corpus. Yan ang lead group natin ngayon. They're up sa oras, no, ng, against the Chase Group by 3 minutes and 27 seconds. Coach, kanina nasabi natin na si Jonel Corcueva at saka itong si Mervin Corpus ng MPT, no, ay sa individual standings sila ay kabilang sa top 10. So aside from individual honors, naku, hinahatak din nila ang kanilang kupunan, no, upang mapanatili or makahabol doon sa ating leaders na Standard Insurance. Ito ay sa team competition. Na ngayon nga, sa lead group naman natin, ang bumabandera mula sa Standard Insurance ay itong si Jeremy Lizardo at saka itong si George Oconer. Itong si George Oconer ay ito ay anak ng isa sa mga sikat din dating karerista na si Norberto Oconer, na isang Olympian, si Norberto Oconer. So mga kaibigan, iyan po ang nagbabakbakan sa ating lead group na pilit na hinahabol ngayon ng peloton na right now, nasabi mo nga, 3 minutes and 27 seconds na lamang po. Kanina lang, sinabi nga natin 3:50, no, sa ating stage number 3. That was also the biggest lead, no, of the lead group against the peloton. And kasamang Randy, no, pag ganitong nagbabakbakan na going to the finish line, mamaya-maya lang we will just be about an hour away from the finish line here in Lingayen, Pangasinan, kung saan dito nakatega na nga po kami, no, ni kasamang Randy Kaluwag
This is Alan Gregorio at kasama rin natin itong ating reporter on the ground na si Dwayne Badwa. Stage 6, this is Clark to Lingayen. Ma-start natin, nagsimula ng alas 8 no, ng umaga. That was at 8 a.m. And it's really totally different no, from the controlled lap that we had yesterday. Ito, talagang maliit ang ating mga kakalye. These are not the national roads. Ito yung mga barangay roads na binabaybay natin ngayon before we head going back to MacArthur Highway. And for the meantime, again, nagpapasalamat tayo sa mga taga-Bayambang, no? Sa mainit na pagtanggap nyo sa amin. Mamaya, Urbistondo, Pangasinan, Mga Tarem, Aguilar, Bugalyon, Binmaley, and finally in Lingayen. We will try to get some trivias and some reports from Dwayne Bagya. And in just a short while, inaantay lang natin ang go signal ng ating team. So coach, itong mga nabanggit natin kanina no sa dalawang pambatong kupunan dito na bumabanderang kupunan dito from Standard Insurance nga at saka yung MPT Drive Hub, itong si George Soconer hindi rin basta-basta to. Dati na rin tong nagkampiyon ng isang tour no. Kaya ito ang anak ni Olympian Norberto Coner, isa po ito sa miyembro ng ating lead group. Mga kaibigan, kanina po ay 3 minutes and 27 seconds ang lamang. Lumaki po yan ng 3 minutes and 40 seconds. So natapisan po ng about 20 seconds. At nakita nyo, busy area pero pumupukpok ang ating lead group. Ito talaga ang nakikita nating game plan, no? Game plan ng mga Pilipino dahil gusto nila talagang matapisan na ang pamamayagpag nitong si Joy Daihong. Itong si Joy Daihong ay nangunguna 4 na minuto at 30 seconds no ang lamang niya sa mga Pilipino. Kaya nga po nagkasama-sama na kung dati maliliit na lugar lamang ang maliliit na bilang lamang no ang nagiging miyembro ng lead group natin, ang ating breakaway ay ngayon na 14 man lead group na at habang papasok nga dito sa Pangasinan. Ngayon, pakinggan natin si Eric, samahan natin si Eric para sa interview. Maraming salamat Coach AG Ryan. Kasama ko si Mayor Batawil ng Lingayen, Pangasinan. Mayor, first of all, congratulations. Ang ganda po ng ating venue, ang ganda ng place. How did you prepare for the tour or MPTC Tour of Luzon? Well, yes, for many days, many weeks, we really prepared for this moment, and there were so many events that transpired. I would like to thank the organizers, no? The national organizers of this national event, na kung saan they're bringing back good old memories of the past. Bata pa ako, ang Tour of Luzon ay isa sa mga tinitingala talaga na events dito sa buong Pilipinas. Kaya bringing back old good memories of the past will somehow enhance this heritage, this historical event where Pangasinan is always the